Mapagpalang hapon po mga kapatid, inaanyayahan po na tumayo na po ang lahat dahil magsisimula na po ang gawain ng Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa ating mga buhay. At bago po ang lahat ay makibasa po tayo ng salita ng Diyos sa naka-plus po sa screen sa Kawikaan, chapter 11, verse 30. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. At tayo po ay yumuko, kumikit tayo po ay manalangin. Salamat po Ama sa oras na ito at muli mo po kaming dinako sa lugar na ito upang po kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat at dakilain po ang pangalan mo. Sapagkat Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na makakagawa ng anuman ang hilingin namin sa pamagitan po ng kapangyarihan mo na naghahali sa aming mga buhay. Salamat po aming Ama dahil meron kaming Diyos na matatakbuhan, masasandalan, makukublihan Panginoon ng aming mga hinaing sa aming mga buhay, Lord. Nariyan ka sa aming mga buhay. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Kaya Lord, muli narito kami sa iyong harapan, Lord. Muli kaming humihingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, Lord. Ano man ito, Lord, nagawa namin sa puso, sa isip, salita, at sa gawa. Patawarin mo po kami, Ama. Sabi mo nga sa iyong salita, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us, and forgive us our sins. Salamat po, aming Ama, dahil sa kapatawaran ng mga kasalanan namin. At patuloy, Lord, na samahan mo kami ng banal mong Espiritu sa pag-aaral po ng iyong salita sa pamamagitan po na gagamitin mo ang iyong lingkod, si Pastor Roland Villabeja, Lord. Itago mo lamang siya, Lord, sa pinakamababa. At ikaw po ang maitaas sa kanyang buhay, Lord. I-anoint mo, Lord, ang mensahe mo na kanyang bibigkasin, Lord, na kanyang ihahayag, Panginoon, sa iyong mga anak na marinig po nila ang kabutihan mo, kung ano po ang kahalagahan at kahulugan ng iyong layunin, Panginoon, sa bawat isa ng mga anak mo na narito. Salamat po aming Ama dahil ang salita mo, Lord, ay buhay at makapangyarihan. Ito ay tumatagos sa magkabilaan ay talim. Salamat po aming Ama at Lord, muli na ikaw ang maghari sa lugar na ito, sa bawat sulok, Lord, ng bahay panambahang ito, at wasakin mo, Lord, anumang gawa ng kaaway sa lugar na ito, at ikaw po, Panginoon, siyang manatili sa bawat narito na anak mo, Panginoon. Salamat po aming Ama at mga kapatid namin, Lord, na wala pa dito. Lord, ikaw po, idalahin po ang kanilang mga panyapak sa lugar na ito upang sama-sama po kaming magpuri, magpasalamat sa iyong kadakilaan, Lord. Muli, Lord, ipagpalain mo po ang mensahe mo na dadalhin po ni Pastor Roland at maging Lord sa praise and worship team sa pangunguna po ni Sister Evelyn Villabeja, Panginoon, na magbigay po itong kaluguran sa iyo, maging Panginoon ang mga instruments. Salamat po aming Ama at Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Welcome to church, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sama-sama po nating purihin ang pangalan niya. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay tatalon, sisigaw, sasayaw. Amen? Woo! Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, tayo'y magpuri at sumayaw. Taas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Minsan pa, tayo'y tumalon, tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, tayo'y magpuri at sumayaw. Taas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Everybody, sama-sama! Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya, Jesus ang pangalan niya.
tayo'y tumalon, tayo'y sumigaw, tayo'y magpuri at sumayaw. Taas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-sama, sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, puri pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Sama-sama, sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, puri pangalan niya, Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Everybody say, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Yes, Lord. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. 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 Sama-samang everybody clap your hands. Let us all celebrate. Sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Sama-sama. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan Purihin niya. pangalan niya. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Purihin pangalan niya. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Oh, Jesus. Amen. Patuloy natin pagdiwang ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng mga tinubos ng Diyos ay magalak sa Kanya. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo! Kagalakan sa puso'y umaapaw at di may salarawan ng awit at ng sayaw. Aming buhay, ang dulot ay pag-asa sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus. Mga pagkakasala'y napatawad na. Everybody! Iwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan ng pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Yes. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo kung may kagalakan. Amen. Kagalakan sa puso'y Maapaw totoo nga ba? at di may salarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Nagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan ng pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Amen.
Yes! Thank you, Jesus. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. pinagdiriwang ka, Minsan pa, pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. pinagdiriwang ka, Minsan pa, pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad Amen. talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, Pinagdiriwang! Woo! pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Woo! Pinagdiriwang ka. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Praise the Lord. Patuloy tayo magdiriwang. Amen? Amen. Alam niyo po ba tayo yung pinakamasayang tao sa balat ng lupa? Amen? Dahil tinubos tayo ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Napakadakila mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa hapong ito, Panginoon, we will declare who you are in our lives, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, aking kaagapay, sa ngalan mo'y may kagalingan. O Diyos, pag-ibig mo'y umaapaw, di nagkukulang, higit pa sa lahat. Sa piling mo'y may kapayapaan, pagkatandog mo ay kaligtasan. Buong puso sa Panginoon, pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, ika'y parangalan. Amen. Ganyan ka, Panginoon, sa buhay namin. We will declare who you are, Lord. Thank you, Jesus. Jesus, wala nang papantay sa kabutihan mo at katapatan. O Diyos, ikaw lamang ang sandigan, tanging pag-asa ng sanlibutan. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman.
Masasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. minsan pa, Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. hallelujah. Just take time today. Just take this moment to think of all our blessing. Isipin natin lahat ang pwede natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. As we continue to sing this song, oh, we worship you, Jesus. Oh, we love you, Lord. Thank Him for His mercy and for His grace. Thank Him for your family. Thank Him for your job. Thank Him for the food that you eat. Thank Him for that you have a roof over your head. Thank you, Jesus, for your blessing. Thank you, Lord, for your salvation. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parangalan. Minsan pa. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y kailanman. Purihin natin ang Diyos. Psalms 118 says, oh, give thanks to the Lord for He is good and His mercy endures forever. Oh, purihin ka. Take this time to worship the living God. Hallelujah. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Come on, sing it to the Lord. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Minsan pa sa Panginoon, naghari ka. Dakila ka, Maghari ka. maghari ka, Panginoong Jesus. Dakila ka. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. For the last time, sing it to the Lord. Sasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parangalan. For the very last time, pasasalamatan. Sasalamatan, Yes, Lord. pupurihin ang iyong pangalan, magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad. Ika'y parangalan. Hallelujah. Ang lahat ng parangal, pagpupuri ay
Purihin sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, parangalan natin ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, we bless you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. You alone are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. Thank you, Lord God. Let us continue to be in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shall we praise God? Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. All the glory, all the praise, thanksgiving, honor belongs to Jesus. We honor you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, O Lord. Thank you for your presence. If there are 2, 3 gathered together in your name, you are in the midst of them. Thank you, Lord, for your presence. Sanctify your holy sanctuary in this place. And we invite your Holy Spirit. Be Lord, Savior. And Lord, listen to our praise for you. All the glory belongs to you, God. Thank you, Lord, for your presence. You will anoint your message. And you will convict, Lord, our hearts, our spirit. And make us, Lord, like Jesus. We honor you in Jesus' name. Everybody agree and say, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, makaupo na po tayo mga kapatid. At meron pa ho tayong 5 tulog ba? 5 tulog na lang. O 6 na tulog. 6 na tulog na lang po ay anniversary na, 20th anniversary ng Land Church. Amen! Woo! 19,000 na lang mga kapatid. At paid it all na tayo. Glory to God. I do believe today that will end yung ating raising 48,000, tama? Because our God is not dead, our God is alive, our God who owns Land Church. Amen ba? Praise the Lord. Ang mensahe po ng Panginoon sa hapon pong ito ay patungkol po sa soul winning. Lahat po ng tao sa daigdig ay gusto pong manalo. Nasubukan nyo na po bang tumaya sa sweepstakes nung araw, di ba? Maasa. Makachamba, no? Who knows? And yung iba naman sa high alay. Pastor, ano yung sinasabi mo sa mga Gen Z, millennials? Hindi naiintindihan. Ngayon ay mga online betting na. Pero hindi po yun, yung iba nananalo and most of the time, they lose, no? Yung natatalo sila. Wala naman talagang nananalo sa sugal. Kasi it's a number game or tinatawag na yan. Pero ito po, for us, nung tayo po ay isinilang dito sa daigdig, tinitrain po tayo mga Pilipino, mag-aral ka para, and then magsikap ka para pagka nakatapos ka ng pag-aaral, magkakaroon ka ng trabaho. Amen ba? Pero sa mga Chinese, iba yung sinasabi ng parents nila. Sinasabi ng mga parents nila, mag-aral ka para maging magaling kang negosyante. Amen ba? At tayo naman, habang nag-aaral, sabi ng isa sa mga mentor ko, Roland, pag nag-aaral ka, you gain knowledge, you gain wisdom. At pag nagtatrabaho ka, you gain money. Amen ba? And si Proverbs, may naalala ko sinabi sa Proverbs, si Solomon, that
maging buy wisdom, buy knowledge, but do not sell it. So, ibig sabihin, parang sinasabi ni Solomon, ay hanapin natin yung mga karunungan, katalinuhan, pero wag ang objective natin ay ito ay gawin nating para lang pagkakitaan. Amen ba? Kaya dito po sa message po natin, ang message po ay Proverbs 11, verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. At makikita po ninyo, ano nakikita nyo sa screen? Kamay, no? Parang sinasabi niya, praise the Lord ba yan? Ha? Or humihingi ng saklolo. Ha? Saklolo, no? I'm asking for your help because I am being drawn, no? Na ako ay nalulunod. Nalulunod ako. Tayo po mga kapatid, kapag ka nakakita po tayo ng mga taong nalulunod at marunong naman tayong lumangoy, anong gagawin natin? Sasagipin. May isang bata, wala pang 2 years old ba yun? Tumalon sa 6 feet. Akala niya kaya niya lumangoy, no? Hindi ko na sasabihin yung pangalan pero alam niya yung story doon, no? Pinagtawanan siya. Pero hindi niya kayang sagipin yung sarili niya, kaya ang unang sumagip sa kanya yung tatay niya. No? Kahit nakadamit na, kailangan niyang i-save yung kanyang anak. Ganon din po tayo mga kapatid. Pag may chance to save someone, gawin po natin. Amen ba? Dahil kapag hindi natin ginawa yon, anong mangyayari po sa atin? Meron tayong regrets, no? Sayang, sana niligtas ko. Mamaya, dadalawin ako nun. No? Kaya, I'm responsible for that soul, for the person's soul. Yung kanyang kamatayan, sana napigilan pa. Amen ba? At merong video, may video ba? Okay. Meron pong video rito, I think, kinuha po ito sa British Broadcasting Company, BBC. And yung bata, for some reason, nandoon po siya sa, I think, 6th floor ng condo nila na tinitirhan. And for some reason, hindi siya maliligtas dahil nakalambitin na siya. Anytime, bibitaw siya at mamamatay siya, babagsak. Pero may isang taong naglakas ng loob, iligtas siya mula sa ground floor up to the floor kung nandoon yung bata. Tingnan po natin para ma-challenge po tayo. Yan po, yung... Now we have amazing video to show you of a rescue in Paris. An immigrant from Mali is being called a real-life Spider-Man after he rescued a child dangling from a balcony. Look at this. You can see Mamoudou Gassama, that's his name, scaling 4 floors, pulling himself up from balcony to balcony until he makes it to the 4-year-old and pulls him to safety from midair. I'll just give you a moment to get to that point. Now, CNN affiliate BFM TV reports that French President Emmanuel Macron has invited him to the Élysée Palace on Monday to thank him personally. Listen to how Gassama explains his feat. We came here to watch the football match at a restaurant. I saw a lot of people yelling. Cars were honking. I got out and I saw the child who was about to fall from the balcony. I like children, so I will hate to see him get hurt in front of me. I ran and I thought of ways to save him, and thank God I scaled the front of the building to that balcony. How did you climb? It seemed easy. I got on top of a door and I managed to pull myself up from balcony to balcony, and thank God I saved him.
Now, the Paris mayor, Anne Hidalgo, and that quote, Migrant he siya explained to na me nasa that he had Paris. arrived from Mali a few months ago. We have amazing video to show you of a rescue in Paris. An immigrant from Mali is being called a real-life Spider-Man after he and that the city of Paris will obviously be very... Kayo yung nandoon nakalambitin for some reason. Ano? Nakalambitin sa kondo. Sino po ang inyong hihingian ng tulong? Help, no? At sino po sa atin ang merong mala Spider-Man na kayang mag-save ng ganong klaseng sakuna, no? Or insidente? Tayo mga kapatid, gayon din po yung message natin na yung message po ng Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Yung mga gumagawa ng paraan para dalhin yung mga tao kay Kristo ay mga matatalino. Sino po sa inyo matatalino? Yun, yung mga matatalino nagsabi ng amen ay naghahanap ng maliligtas na kaluluwa. At yung mga hindi naman naghahanap ng maliligtas na kaluluwa ay hindi wise. Diba? Wise good. Wise good ba yun? Sinasabi doon, no? Kaya yung mga matatalino, mga kapatid, I do believe, sila yung pinakamatalino na nilalang dito sa daigdig. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, matalino ka ba? Kung ang sagot niya, hindi pa. Para maging matalino tayo, let's win soul. Bakit nga ba tayo kailangang mag-win ng soul? Bakit natin kailangang magligtas? Gaano ka-importante ba yung kaluluwa ng isang tao? Ano bang mapapala natin kapag ka nagliligtas tayo dito sa daigdig? Busy ako, nagtatrabaho ako, wala akong time sa mga soul winning nyo, evangelism nyo, discipleship. Wala po akong time. Magbibigay na lang ako. Pwede rin naman, no? Pero lahat po tayo, mga kapatid, sinasabi ng Proverbs 11, hindi lang yung pagbibigay. Mas importante, tayo mismo yung nagliligtas ng kaluluwa. Dahil yung mga nagliligtas ng kaluluwa ay mga matatalino. Bakit po tinawag na matatalino yung nagliligtas ng kaluluwa? Sa susunod po na slide, it says, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Take note, mga kapatid. Yung mga makakatwiran, hindi nangangatwiran, no? Makatwiran, sino po yung makatwiran? Yung mga niligtas ni Kristo, na dating makasalanan, at dahil kay Kristo, naging makatwiran tayo sa harapan ng Diyos. Sino po yun? Tayo pong nanditong lahat ay mga niligtas, nilinis, at naging righteous. We have right standing in the sight of God. Amen? We have right standing. Sa harapan ng Diyos, tayo ay banal. Sa harapan ng Diyos, tayo ay mga makatwiran. Hindi tayo mga makasalanan. Bakit? Sapagkat ang nakikita sa ating buhay ay ang katwiran, kabanalan ni Kristo. Kaya sa ating bunga ng ating buhay Kristiyano, nagiging matalino na tayo. Nagiging mapagbigay. Tingnan mo yung katabi mo. Generous yan. Di ba? Hindi na tayo nangungutang. Tayo na ngayon yung nagbibigay. Tayo na yung mga nagkakaloob. At tayo na mismo, mga kapatid, yung nagpapasensya. Mapalad ang mga nagpapasensya kaysa pinagpapasensyahan. Dahil yun po yung bunga ng ating pagiging righteous. Mapalad yung mga nagbibigay kaysa pinagbibigyan, ano?
Mapalad yung mga taong umuunawa kaysa, yun, doon tayo. Oo. Mapalad yung pinapatawad, nagpapatawad kaysa pinapatawad. Ibig sabihin, lagi kang may tama. Kandun ka sa part na yun eh. Kaya tayo mga kapatid, dahil kay Kristo, tayo ngayon ay nagiging makatwiran at ang bunga ng ating pagiging makatwiran ano? Nagiging soul winner. Amen ba? Wala pong nalulugi sa mga tao, ang isip ay laging kaluluwa. Naalala ko mga kapatid, kahapon, first time ko, na-meet yung mga kaklase ko sa 4th year. First time. At meron po akong kaklase na second time niya na raw ako tinitext, chinachat sa FB. Kasi naka-private ako, so hindi ka makakabigay ng chat unless mag-response ka. And then sabi ko, siguro itong mga maniningil ko, o it's either hindi ko kilala, lalo na ngayon, yung mga Viber, o offeran ka, o bibigyan kitang trabaho, daily, may sahod ka. Meron pa nga, Temo, kanina, Lazada, Shopee, bibigyan ka ng trabaho. Pero sabi ko, I'm not interested. Tapos, i-challenge ka pa, bakit naman? Sayang naman yung opportunity. And next response ko sa kanila is, ano ba ginagawa ko? Report and block. Kasi, later on, kapag ka nabibiktim mo ka ng mga ino-offer nila, kung alam mo naman na at the end, i-encourage kang mag-invest sa kanila at ikaw yung mismo ang makukuha ng pera. Kaya maging matalino tayo. Pero, sinagot ko siya, sabi ko, sorry, for pandemic time 2022, sinagot ko na rin siya, yung classmate ko sa high school, dito sa One Sumulong. Tapos meron silang grupo, sinama ako sa group namin. Ganda ng pangalan ng group namin, Section 8. Talagang Section 8 kami. Mga ropor. Section 8. And then first time na-meet ko sila, nakakatuwa. After 40 years, sabi nila, kahit magsalubong tayo, hindi tayo magkakilala. Kasi nag-iba na yung mga mukha natin. And then may mga picture, class picture na restore pa nila. And then binaligan namin yung mga nakaraan. And then pinakilala ako ng isa, pastor daw ako. Kaya nung nag-opening prayer, ako na-request. And then it's a chance, sabi ko, nag-pray ako for them. At yung isa nagtanong, lahat ba ng nangyayari sa atin, Roland, ito ba'y kalooban ng Diyos? Sabi ko, napakaganda ng question mo. And I took the opportunity to share the gospel. Amen ba? Dahil yung mga nag-win ng soul ay wise, matatalino. Mga kapatid, in the context of evangelism, gawin natin ang lahat para lang magligtas at may maligtas dahil matatalino ang mga nagliligtas ng kaluluwa. Sino yung mga nagliligtas ng kaluluwa? Mga nag-i-invite, mga nanlilibre. Talagang magastos mo mga kapatid ang magligtas ng kaluluwa. Bakit kailangan natin iligtas ang kaluluwa? Bakit nga ba natin kailangan iligtas ang kaluluwa ng tao? Gaano ba kamahal ang buhay ng isang tao? Sa next slide, si Mariah Carey, ano po yung popular niyang kanta every Christmas? All I want is Christmas with you. Di ba? All I want is Christmas. Ha? Oo. All I want for Christmas, sino daw? Is you. Ilang billion na yung kaniyang hits sa YouTube. Kasi every year, lagi yun, ano? Pero ang ginawa niya, dahil maganda raw yung kanyang boses, pina-insured niya, magkano? 35 million. Pag gumaralgal yung boses niya, o nawalan siya ng boses, o napaos, she can claim $35 million.
Pero magkano yung premium nun? Di ko alam. Probably mga 5 million, 10 million. So yung mga insurer, laging inaalagaan yung boses niya, uminom ka na ba ng salabat? Di ba? Wag niyong kakausapin masyado si Mariah Carey, di ba? Baka magbayad tayo ng $35 million. At hindi lang yun, pati yung legs niya, halimbawa, nasugatan, nagasgas, pina-insured niya yung legs niya, pagka yung kanyang legs ay na-deform, nagkasugat, o natapilok, magkano yung insurance niya? $1 billion for a legs. No? Siguro kung gusto niya gumawa ng pera, sasabihin niya sa isang fan, di ba, tiradurin mo yung pa ako, pero konti lang para makaklaim ako ng 1 billion. Di ba? Magkano na yung value niya ngayon? Legs pa lang and boses, $1,039 million. Wow, di ba? Magkano yung boto natin? Yung mga nagbenta dyan, no? Kung wala naman, hindi tayo guilty, di ba? Magkano ba bentahan, Brother Raul? Laging si Brother Raul ang tinatanong ni Pastor Sani, kaya siya tinatanong. Baka alam niya, no? Di ba? Pero ano sinasabi po dito, mga kapatid? And then, meron pa. Magkano ang value ng daigdig? Ito, may price tag. Sale. Kung meron po kayong 3 trillion pound, ano po yan? British money. Mabibili nyo na raw yung earth. Pero, ang sabi po ng Earth's value is debated concept with estimated ranging from 5 quadrillion to 38 quadrillion US dollars. Kunin na natin pinakamahal, no? 38 quadrillion US dollars. O 38, ilang zero po yan? Sisira ang calculator yan. Kahit Casio, masusunog. 18. Diba? 18 zeros. Magkano ang dollar to peso? 56. I-multiply mo pa ng 56. Ano nang numero ang gagamitin natin? Ayan, sumasakit na yung ulo ni Bam kung paano kumputin. No? Ang hirap bilangin, ano? Kasi sinama nila yung value ng isda sa dagat, yung lumilipad na ibon, yung mga hayop na may 4 paa, 2 paa, lahat ng gumagapang sa himpapawid, pati mga minerals, yung mga diamante, mga ginto, silver, copper, metal, platinum, diamond, at lahat ng mga uri ng bato, diamante. And then they come up with this number, 38 quadrillion US dollars. Okay, paggising mo sa umaga, mga kapatid, sabihin na lang natin nanalo ka, ano? O may nagbigay sa'yo, ito na, 38 quadrillion dollars. Siguro, kahit isang building, kulang yung pera doon, paglagyan doon. Kung gaano man karami yun, hindi ko ma-imagine kung gaano karaming pera yun. Gumising ka ng may 38 quadrillion dollars. Okay. Bibilihin mo na ngayon yung daigdig. Tama? Magkano ka? Di ba? Parang gano'n, no? Magkano ka? Bibilihin ko itong daigdig. Meron akong 38 quadrillion dollars. Okay? Pero ano sinasabi ni Jesus? Sinasabi ni Jesus, mga kapatid, Matthew chapter 16, verse 26, kahit merong ka pang 38 quadrillion dollars, next slide, hindi mo kayang bibilhin, touchscreen to yun, hindi mo kayang bilhin ang kaluluwa ng isang tao. Mahigit pa ang kaluluwa ng isang tao sa 38
quadrillion US dollars. Amen. Kaya kapag ka ikaw ay nakaakay ng isang kaluluwa kay Kristo, dadalhin mo sa anniversary, first time niyang umaten, makilala si Kristo, hindi lang isang earth ang nabili mo, mahigit pa sa yaman ng daigdig. Amen ba? At ikaw ay mas higit pa sa kayamanan ng daigdig. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon, kaya ikaw ay importante. Tingnan mo yung katabi mo, mayaman yan. Hindi niya lang alam, di ba? Mayaman po tayo, mas mayaman pa tayo sa value ng daigdig dito sa mundo. Kahit na si Elon Musk nangangarap na makakarating sila sa Mars. Mars na ang pinag-uusapan. Tayo ngayon dito sa Pilipinas, basura pa rin pinag-uusapan. Diba? Buti ngayon, ispalto na yung mga baku-bakong daan, ano? We are so far from mga first world country. Sila, iniisip na makarating na ng Mars. Kasi, sawa na silang makarating ng buwan. Ilang oras lang, arkilahin mo yung space shuttle ni Elon Musk, na doon ka na sa buwan. Dati, talagang it takes so many years before they can reach the moon. Diba? Mga kapatid, sinasabi ni Jesus, for what profit is it for a man if he gains the whole world, kahit na ang isang tao, meron siyang 38 quadrillion dollars, anong value nun? Kung ang kaluluwa niya naman mapunta ng impyerno. Kaya yung business ng church natin, our main goal here is to win one soul for Christ. Amen? Isang kaluluwa lang, mga kapatid, kota ka na. Baka hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin nadadala sa Panginoon, mga kapatid. One soul is very important to God. At inaantay yun ng Panginoon, mga kapatid. Next, mga kapatid. Next. Touch screen yung slide natin. A living soul is more valued, more than 38 quadrillion US dollars. Akala ng tao kapag ka namatay na, di ba? Tama naman, nangungulila tayo. Inaalala natin yung mga namatay na una sa atin. Pero mga kapatid, the living soul is more important than any other things. Mas importante siya kaysa kahit anumang mga bagay dito sa daigdig. One living soul, mga kapatid. Isang kaluluwa. That's the purpose of this soul. That's our main goal. Our main purpose is to win soul for God. Amen ba? Bakit po? Sa Matthew 16 verse 27, ito na po yung gagawin ng Panginoon sa atin. For the Son of Man, ito po yung promise, will come in the glory of His Father and with His angels, and then He will reward each according to his works. Pagdating, mga kapatid, ng langit, lahat po tayo magsusulit sa Panginoon. Amen ba? Pwede nating sabihin, Lord, marami kaming mga ginawang activity sa church. Ano mga activities sa church? Feeding the poor. Wow, tama naman po yun. Diba? Helping the needy. Tama naman po lahat yun. Amen ba? Lord, nag-construct kami ng church. Tama po lahat yun, mga kapatid. Lord, ang ganda ng aming worship concert sa May 31. Tsaka, Lord,
nag-celebrate kami sa dagat. After, wala pa. Uy, may pumapalakpak. Nawa, Lord. Amen ba? Pwede natin sabihin kay Lord yun. Pero ang nakikita ni Lord, yung mga value ng mga kaluluwang hindi nakarating ng langit. Amen ba? Kaya, ito po yung utos sa atin ng Panginoon. Matthew 28 verse 18 to 20, lahat po tayo ay inuutusan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, inuutusan ka ni Lord. Basahin po natin, Matthew 28 verse 18 to verses 20. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has given to me in heaven and on earth. Ano po yung authority ni Jesus? Yung authority ni Jesus, sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit, lahat ng kapangyarihan dito sa lupa, at kapangyarihan dito sa mga dyablo, ay ibinigay na sa akin. Amen ba? Kapangyarihang sabihin natin, pag nasa langit tayo, Lord, ibaba mo ang pagpapala. We have that power. Pagka may sakit, may karamdaman, may suliranin, we can pray for those people and they will be healed, they will be recovered, and the Lord will bless them. We have the same power that Jesus has nung time niya dito on earth. Kaya sabi ni Jesus, the same power that you will be given sa atin po, pareho kung anong kapangyarihan ni Jesus nung siya'y nandito sa lupa. Hindi na tayo matatakot. Hindi na tayo magugoyo dahil magiging mas matalino tayo sa daigdig. Amen ba? Yung mga tao dito sa daigdig, ang kanilang basihan ng kayamanan ay yung pera nila sa bangko. Yung basihan nila dito sa daigdig, yung stocks ng kanilang negosyo, gaano kataas. Yung kanilang basihan sa dami ng kanilang mga mansyon. Siguro na-receive nyo po yung Golden Globe Award. Tama ba? Sa LA. And then, pinature nila yung mga mansyon. Lahat sila may mga mansyon. And then, nilait si Lord God. 0 mansion. Tawanan. And then, after few days, few weeks, 1 week lang, less than a week, ano pong nangyari sa LA? Nasunog yung kanilang mga mansyon. Sige, okay. God, 0 mansion. Okay. Amen ba? Kaya dito sa daigdig, mga kapatid, ang sabi ni Jesus, lahat ng nakikita natin dito sa daigdig ay susunugin sa apoy. Walang matitira. Pag tayo, mga kapatid, tayo'y pumanaw, anong dadalhin natin? Sa libingan, wala. Hindi mo alam, susunugin ka pa. Di ba? Susunugin ka pa. Well, I'm not against cremations. Pero lahat po tayo, mga kapatid, lahat po tayo magsusulit, hubad tayong pinanganak. Sino ba sa inyo, nung pinanganak, meron ng cellphone or meron ng relo, di ba? May ganun ba? Wala. Meron ng titulo yung lupa? Wala naman. Amen ba? The same, babalik po tayo ng walang dala. Ang bit-bit natin, yung ating kaluluwa. And that's the value of soul that we need to save. Amen ba? Kaya ano po ang sabi ni Jesus? Lahat ng kapangyarihan na nasa akin, ibinibigay ko kanino? Sa inyo, sa akin. Anong next na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Kung dala natin kapangyarihan. That we will go and make disciple. We will win soul for God. Pag na-invite na raw natin
We go, we win one soul. Ano pong gagawin natin? I-disciple natin. Tuturuan natin mag-pray. Tuturuan natin magbasa ng Bible. Tama ba? Tuturuan natin mag-quiet time. Kung tayo hindi nako-quiet time, paano ka magtuturo? Diba? O mag-quiet time ka. Paano mag-quiet time? Basta mag-quiet time ka. Di pwede yun, di ba? Kailangan tayo mismo, napapractice natin mag-quiet time. O mag-fasting ka. Paano mag-fasting? Basta mag-fasting ka. Hindi po pwede. Kailangan tayo mismo. Amen ba? At pagkatapos, ano po mangyayari sa soul na yon? We will bring them into membership sa Land Church, in this case. Dadalhin natin sila sa Land Church. Pagkatapos dadalhin sa Land Church, anong gagawin natin? Sermonan? Ha? Papagalitan? Ano ba? We will make them a member of God's family in this church. Amen ba? Dahil yung family natin, meron tayong Father, meron tayong Son, and meron tayong Holy Spirit. That one soul, we will make them a member of God's family. At habang member sila ng God's family, tinuturuan natin silang maging katulad ni Jesus. Verse 20. Verse 20. Habang nasa Land Church sila, ano ginagawa natin? Chinichismis. Ina-isolate. Diba? Hindi po. We teach them to observe all things that I have commanded you. Ano ituturo natin? Lahat ng tinuro ni Jesus sa Bible. Sa John chapter 5, sabi ni Jesus, lahat ng nasusulat sa Biblia ay isinulat patungkol kay Kristo. Kaya kapag ka itinuturo natin ang Bible, we teach them all things that God has commanded us. Amen ba? Habang may kapangyarihan tayo to win soul, we bring them the soul, one soul for God's family. At pag nadala natin dito sa church, anong gagawin natin? We teach that person, that soul, to be like Christ. We teach them how to pray. We teach them how to read the Bible. We teach them how to fast, to pray, and to attend fellowships and to be with us every worship service. Amen ba? Ano po ang promise ni Lord pag ginagawa natin yon? And I am with you always, even to the end of the age. Sinasamahan tayo ng Panginoon kapag ginagawa natin yung Great Commission. Pastor, pag hindi namin ginagawa, opposite. Paano ka sasamahan ni Lord? Amen ba? So, may dinadala yung soul. Nagpa-badminton kami, ba? At least may iba naman. Ang ginagawa mo, soul, mag-swimming kami, okay? Hindi po masama yun. Pero kapag habang nagsiswimming kayo, you share the love of God, you teach them how to pray, how to fast. Pastor, kung ayaw niyo nang sumunod sa Panginoon, next verse. Be wise. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, be wise. Be wise. Ayaw nilang sumunod kay Lord, Pastor. Eto na po. Meron po akong iiwan sa inyo. W-I-S-E. Wise. Amen ba? Be wise. Sa Ezekiel, chapter 3, beginning verse 16 up to verse 21, ito po ang sabi ng Panginoon. Isang verse lang nilagay ko dyan dahil mahaba. Babasahin ko na lang. Now it came to pass at the end of the 7 days that the word of the Lord came to me saying, inutusan ng Panginoon si Ezekiel, verse 17, Son of man, I have made you a watchman for the house of
Israel, therefore hear a word from my mouth and give them warning. Sabi mo sa katabi mo, warning. Magbigay daw ng babala. Pagsabihan ang nawawala. Pagsabihan ang mga nawawala, nagwawala o pilit niyang winawala yung sarili niya sa church. Kanina may pinost, kahapon yata, may sinend sa akin si Arman, Brother Arman. And then nandun, kitang-kita sa CCTV, isang pastor, dating pastor, nagdurukot ng sardinas sa tindahan. Di ba? Pero anong sinasabi sa atin ni Lord? Give them warning. Amen ba? Yung mga nawawala. Because they are so valuable in the sight of God. Their worth is more than 38 quadrillion US dollars. Amen ba? Warning, mga kapatid. And then verse 18, if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Kaya kapag ka hindi mo pinagsabihan ang mga taong makasalanan, mga taong wala sa pagkakilala sa Panginoon, mga taong nawala sa ministry, nawala sa focus ng kanilang pagkakatawag, ano po ang gagawin natin? Bigyan natin sila ng warning. Verse 18, ito po yung nababasa natin ngayon. When I say to the wicked, you shall surely die, pati yung mga masasama din. Ibig sabihin, yung mga walang takot sa Diyos, hindi pa nakakilala sa Diyos, and you give him no warning. Ito nakakatakot. Kapag hindi mo sila binigyan ng babala, ano po ang mangyayari sa kanila? Nor speak warn to the wicked from his wicked way to save his life. That same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will not require at your hand. Mabigat po. Mabigat pong maging lingkod ng Panginoon. Inuutosan ng Diyos dito si Ezekiel. He is a prophet of God. And the same, because we are the prophet of God in this present generation. Tayo po yung boses ng Panginoon. Paano magsasalita yung Bible, mga kapatid, sa mga tao? May idea kayo? Tayo yung boses ng Biblia. Amen ba? Tayo ngayon yung nangangaral kung ano nakasulat sa Biblia. Dahil kung walang mangangaral, sigurado marami ng mga false information, misinformation, mga antichrist, papunta tayong lahat sa impyerno kung walang totoong nangangaral ng salita ng Diyos. Verse 19. Ang sabi po rito, ako na lang babasa. Yes, if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Pero kapag pinalo up mo sila, inakay kay Kristo, at ayaw pa rin nilang sumunod, ano po ang sabi rito? Hindi ka na accountable. Amen ba? Sayang yung 38 trillion, quadrillion US dollars, Lord. Talagang ganun yung value ng tao. Napakamahal. Ang laki ng value nila sa harapan ng Diyos. Na for the sake of quantifying a person, ayun na yung number. Si Jesus mismo nagsabi, aanin mo yung yaman ng daigdig kung ang isang kaluluwa mapunta ng impyerno. Kaya ito po yung ating main goal ng church natin.
to bring people to Christ, to its membership. Amen ba? And then sa verse 20, again, when a righteous man turns from his righteousness and commits iniquity, and I lay stumbling block before him, he shall die because you did not give him warning. He shall die in his sin and his righteousness, which he has done shall not be remembered, but his blood I will not require of you. Verse 21, nevertheless, if you warn the righteous man that righteous should not sin, and he does not sin, he shall surely live, because he took warning, and also you will have delivered your soul. Then last verse, 22. Then the hand of the Lord was upon me there, and he said to me, arise, go out into the plain, and there I shall talk with you. Last slide. Be wise, mga kapatid. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, be wise. Maging matalino tayo dito sa daigdig. Okay lang magpayaman tayo dito sa daigdig, hindi po masama. But it doesn't count when we get to heaven. Okay lang maging popular tayo, maging artista o sikat. But it doesn't count when we get to heaven. Okay lang siguro na marami tayong mga gustong gawin sa buhay, mag-travel, explore the world to see the wonders of God's creations. That's okay. But it doesn't count when we get to heaven. What the Lord will count is the people, the soul that will go to heaven. Tayong lahat, mga kapatid, may nag-invest sa atin. May nagbigay ng panahon, Bible study tayo, they spend money for us to be saved, to come to know to Christ. Bakit? Dahil matalino sila. Kaya tayo naligtas. And now, it's about our time to be wise. To give them, number one, warning. Be wise. Letter I, implication. Consequences kapag hindi natin sila in-invite, hindi natin sila hinikayat, hindi tayo nagbigay ng panahon, the Lord will require their blood in our hands. Amen ba? Next, in being wise, is yung salvation, kaligtasan. Dahil kung hindi sila maliligtas, the other way, magiging stumbling block yun para sa kanila, para sila'y maligtas. And then yung letter E, it's our responsibility. Tayo yung prophet in this present generation. Alam mo ibig sabihin na prophet? God's spokesperson. Tagapagsalita ng salita ng Diyos. Kung angel, we are the angel in this present generation. Why? Because we're bringing message. Remember on time ni Mary, sino po ang God's messenger? Si Angel Gabriel. May Angel Gabriel ba ngayon? Meron. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Di ba? Tayo po ngayon ang angel, tagapagdala ng mensahe, katotohanan ng mensahe. Kaya kung tayo po yung magiging matalino, mga kapatid, I do believe tayo na yung pinakamayaman na taong nilalang dito sa daigdig. Amen? Naalala ko yung kwento, yung, narinig niyo na po ba yung kwento ng Acres of Diamond? Naalala ko lang, gusto ko lang i-share. And I pray na ma-inspire po tayo sa story na yun. Yung Acres of Diamond, mga kapatid,
ang istorya po noon, yung isang pastor, gusto niyang maraming mga taong, maraming mga estudyante, pastor siya, yung mga pinapastoran niya gusto makatapos ng college. So wala siyang pera, so ang ginawa niya, gumawa siya ng libro, at yung libro niya, yung unang published na libro, kumita ng $6,000 US dollars. At maraming napadala siya sa college, and then naging university, eventually, yung kanyang pinagkakitaan sa libro. At ang pangalan ng libro ay Acres of Diamond. Naging matalino siya para mag-raise ng pera. Amen ba? And then, iniisip niya, ano kayang magandang librong isusulat ko para kumita ako ng pera para itong mga estudyante na to na willing, gustong mag-aral, wala lang sila, they are not capable for a tuition fee, to get to college. And then, yung pastor na yun, nagkaroon siya ng idea, sinulat niya yung istorya. Ito po yung istorya. Yung istorya doon sa Acres of Diamond, merong isang farmer na meron siyang lupain. At sa kanyang lupain, meron siyang, normally, pagka farmer ka, magsasaka, ano yung sandata ng mga magsasaka? Meron kang kalabaw, tama ba? Meron kang piko, meron kang pang-araro, tama ba? May pang-kalaykay, usual na gamit ng isang farmer. And then, may mga chismis nakakarating sa kanya. Oh, wala nang, hanggang dyan ka na lang dito sa pagsasaka mo. Pero kung gusto mong kumita, mga nagmimina ng pera, yumayaman. So ngayon, iniisip-isip niya, no? Magmina na rin kaya ako ng diamante. Dahil, syempre, gusto niya rin somehow tumaas yung antas ng kanilang pamumuhay. So nag-decide siya, sabi niya sa asawa niya, sa mga anak niya, binenta ko na muna itong lupain nating sinasaka, maliit lang naman to, pero kailangan ko maghanap ng diamante. And then, total, pagbalik ko, makakabili tayo mas malaking lupain. And then, nagpunta siya sa India, niwan niya yung asawa niya, pamilya niya, they hug and kiss them goodbye and give me a lock. Iniwan niya yung pamilya niya, nagpunta ng India, naghanap ng diamante, bigo. Nagpunta ng Middle East, naghanap ng diamante, bigo. At last, nakita niya na lang yung sarili niya, wala na siyang pera para maghanap ng diamante. Nakita niya yung ilog, sabi niya, dito na ako mamamatay. Nagpakalunod na matay sa kakahanap ng diamante. And then, yung pinagbilihan, yung bumili ng kanyang lupain, pareho rin, sinaka niya. Pareho may kalabaw, pareho may piko, may pang-araro, kalaykay. Sabi niya habang inaayos yung lupa, sabi niya, ang dami naman mga batong itim na to. Naayos-ayos niya. And then may nakita siya magandang bato, nilagay niya sa isang estante na kumikinang. May isa doon na community priest. Dumalaw sa kanya, oh, kamusta ka na? Dinalaw yung nakabili ng lote. And then sabi sa kanya, ayos naman yung pagsasaka ko rito, maayos naman. Dami nga lang mga bato-bato rito. And then isa yung bato na yun nasa estante. Sabi ng priest, alam mo, dati akong alahero. Yan. Nakikita kong kumikinang yung bato na yan, alam ko ang laman yan, diamante.
Oo, talaga. Dami-dami niyan dito sa likod eh. And then, dinala niya nga doon sa pina-appraise niya, yung value ng diamante, na isang yon is around $25,000. At sabi niya, puro bulubundukin itong lupang nabili ko. Puro mga batong may diamante. Amen ba? Itong naghahanap ng diamante, hindi niya alam na yung kanyang tinitirikan ng bahay at sinasaka ay bunlo-bundukin ng diamante. Kaya nga yung libro, Acres of Diamond. Amen ba? Kahit yung Queen ng England bumibili ng diamante doon mismo sa nakadiscover ng kanyang sinasaka ay bulubundukin ng mga diamante. True story. Basahin nyo na lang o si YouTube nyo. Acres of Diamond. Ano po yung moral story? Tayo mga kapatid, tayong nakakilala sa Panginoon, more than an acres of diamond yung ating nasumpungan. Amen ba? Kaya kapag sinishare natin yung Word of God, it's more than acres of diamond. Higit pa sa yaman ng daigdig. Kaya, the same, kapag hindi natin winarningan, sayang yung opportunity. Warn them because there's an implication if we do not, because it's a salvation for them. It's more than what the earth could offer. It's more than the acres of diamond to being wise. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Awitin po natin yung right song. Ha? Oo. Aanhin ang yaman ng mundo. I think that's the right word. No? Kung ikaw na may. Alam niyo yan? Yun. I think that's the right song. Makilala ka. Praise the Lord. Makilala ka. Thank you, Lord. Praise God. Let's sing that song. Kung meron tayong lyrics, kung hindi naman, someone will dictate it for us. Aanhin ang yaman ng mundo kung ikaw na may wala sa buhay ko. Pansamantalang kinang nito. Praise Him. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Aanhin ang yaman ng mundo kung ikaw na may wala sa buhay ko. Pansamantalang kinang nito at ligayang hatid agad maglalaho, ngunit tubig ang pumawi ng buhay. Amen. Tinapay ng buhay ko ay ikaw. Tinapay ng buhay ko ay ikaw. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang makapapantay sa pilak o gintong lantay, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang natatanging iyas, sa'yo'y wala nang ang yaman na natutumbas. wala nang nanaisin pa,
Wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus. Ang nais ba Ay makilala ka. Minsan pa, hallelujah, aanhin ang yaman ng mundo. Aanhin ang yaman ng mundo. Yes, Lord. Kung ikaw naman wala sa buhay ko, ang pansamantalang kinang ito at ligaya agad maglalaho, ngunit tubig ang umawi ng buhaw. Tinapay ng buhay ko ay ikaw. Yes, Lord. Wala nang naisip pa. Wala nang mas mahalaga. Mas mahalaga. Higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang makapapantay sa pilak o gintong lantay. Higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang nagtatanging hiyas. Yes, Lord. Sa'yo'y wala nang ang yaman nagtutumbas. Wala nang nanaisip pa. Wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus. Ang nais pa ay makilala ka. Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan and God is knocking on our heart today. Sinasabi ng Panginoon, anak, matagal na akong kumakatok sa iyong puso. Kung bubuksan mo ang iyong puso, mananahan ako. At higit pa sa yaman ng daigdig, ang mararanasan mo. Kung gusto natin tanggapin ang alok ng Panginoon, higit pa sa yaman ng daigdig, sumunod po tayo sa panalangin pagtanggap. Sabihin natin, Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ang iyong salita. Tinatanggap ko po ang iyong salita. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking puso. Ikaw ay kayamanan ng aking buhay. Ikaw ay kayamanan ng aking buhay. Gawin mo akong katulad ni Kristo. Gawin mo akong katulad ni Kristo. May takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Matalino. Matalino. Patawarin mo ako, Panginoon, Tawarin mo ako, Panginoon. kung hindi ko nagawa ang iyong kalooban. Hindi ko nagawa. Simula ngayon, Simula ngayon, I will win soul for Christ. I will win soul for Christ. Because I am a wise person. Because I am a wise person. Because the mind of Christ Because the mind of Christ is in me. is in me. And Christ And Christ is within me. is within me. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako na lamang po ang mananalangin. Ama, marami pong salamat sa iyong mensahe. This coming Saturday, Lord, we speak that your glory, Lord, will cover that whole teatro. Even each of us, Lord, we will invite soul for Christ, Lord. We will invest, we will give time, and intentionally we will bring soul for the Lord. Because wise person is those who win soul in Jesus' name. At salamat po, Ama, magiging mapagpala po ang iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo this coming Saturday. We will celebrate God's goodness, and on Sunday the same, we will celebrate for what you have done in this church for the past 20 years. And I speak blessings sa bawat isang nagsusuporta sa iyong gawain. Yes, Lord. You will bless them beyond what they could ever think, imagine, Lord. Because God loves a cheerful giver.
those who give for soul, Lord, is a wise person as well. Thank you, Father God. We praise you, we honor you. Let's sing that song. Hallelujah. Wala nang natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yaman na natutumbas. Wala nang nanaisin pa, wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga. Panginoong Jesus, ang nais pa ay makilala ka. Wala nang natatangi, wala nang natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yaman na natutumbas. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga. Panginoong Jesus, ang nais pa ay makilala ka. Amen. Praise the Lord. Amen. Si Jesus po ang tanging yaman natin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil po at tayo ay tinubos ng Panginoon, tayo po ay magdiriwang. Amen? At tayo po ay magdadala ng kaluluwa sa Panginoon on May 31. Amen. Praise the Lord. Amen. May kagalakan po sa ating mga puso. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Kagalakan sa puso'y umaapaw at di may salarawan Ng awit at ng saya. sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan, ang pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Amen. Amen. Woo! Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kagalakan sa puso'y umaapaw at di may salarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan, ang pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Amen.
Praise the Lord. Tayo po ba'y napagpala sa mensahe na binabasa atin ng Panginoon? Para po sa ating pagbibigay, tithes and offering this afternoon, nais ko lamang pong shortly to share, no, yung sinasabi po dito sa Treasures in Heaven. Matthew 6, verses 19 to 21. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Sa mga mahilig pong mag-ipon, mahilig mag-insurance, mahilig mag-real estate, no? Minsan, we want to store up and save up. Pero sinasabi po dito ni Matthew na the best investment that we can do is when we invest for eternity. Amen? Kaya naman po tayo pong lahat ay tumayo na. At habang hawak po natin ang ating mga ikapu, tayo po with faith, let us pray this prayer of thanksgiving. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord. Diyos Ama, marami pong salamat sa iyong biyaya at pagpapala. Alam kong lahat ng ito ay galing sa iyo, kaya inialay ko ang aking ikapu at handog para sa iyong gawain. Ikaw ay nangako na bubuksan mo ang langit at ibubuhos mo ang pagpapala sa akin na sobra-sobra walang silid kalagyan. Kaya't ako'y naniniwala na tutuparin mo ang iyong pangako. Umaasa ako na may darating na pagpapala sa aking kabuhayan, trabaho, negosyo, at katatagpuin mo ang lahat kong pangangailangan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong magbigay sa ating Panginoon. God bless you. Ating Panginoon dahil who wins soul is truly is wise. Kaya ngayon meron po tayong kasama pong first timer po. Dito po si Sister Zenaida Reyes. Yan, sila po yung palakpakan mo natin ng bigyan po natin siya ng God bless you, welcome po. Sige po, maaari po bang tumayo? Ayan. Sige, okay lang po. Yan, kamayan na lang po natin. Yan. Okay lang po. Yan. Welcome po dito sa Land Church. Yan. Talagang galing pa po sa US of A. Yan po. Yan po yung pinagmula ng mga magigiting na lingkod ng ating Panginoon po. Yan. Ang mga Rehis sisters po. Nandiyan po sila Sister Ana. At I believe po nanonood sa atin from the States. Yan po yung ibang mga Rehis sisters po. Last week po nandito sila Sister Jang, sila Brother Alvin, ngayon po yung kanilang nanay po. And welcome po muli sa Lord Healer of All Nations. At ngayon naman po, kung tayo po ay hindi pa po tayo part ng ating mga live group na mga Bible study, wala pa po tayong sinasalihan. Ano ba yung mga Bible study na yan? Pwede ba ako dyan? Yan. Ano man yung ating mga edad, let's welcome po sa ating mga live group. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga coordinators. Halimbawa sa mga kalalakihan, meron po tayong men's live group, meron din po tayong women's live group, fellowship, couples live group, youth, discipleship, meron din po tayo sa sports fellowship. Every Monday po yan, children Bible study. Yan po, kung nais naman po natin, kagaya po itinuro ni Pastor Roland kanina, na gusto kong bahagian yung aking pamilya. Gusto kong mag-start ng Bible study sa aking tahanan, sa aking paaralan, sa aking trabaho. Yung mga manggagawa ko ay bago sila bigyan ng sweldo, gusto ko muna magkaroon ng Bible study. Yan po, dyan po nagsimula yung ating simbahan po sa Lantarlac sa Bible study po. At I believe po na marami rin po mga nasimula na simbahan dahil po
sa mga Bible study po sa tahanan. At sa Lancupang po, nagsimula din po tayo sa Bible study po sa mga kabataan po, sa mga children sa bahay nila, Sister Ami. Kaya kung ayun po yung binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ayoko nang manahimik, gusto ko nang maghayag ng salita ng Diyos. Makipag-ugnayan po kayo sa atin. Yan po yung magtayo po tayo ng Bible study sa ating mga lugar po kung saan tayo binigay ng Panginoon. Meron po tayong prayer meeting every Friday po. At meron din po tayong Sunday service. At ito po, meron din po tayong simbahan sa Lankrame. Nagsimula lang din po yan sa Bible study. Ito po yung mga activities natin at contact number po natin si Brother Emil. At even sa Lancupang po, yan po, naging simbahan na po yung dating Bible study ng mga bata. Yan. At sa iba't ibang churches po natin, Taguig, Commonwealth, Tarlac, at makakasama po natin yan sila kung nais po natin sila ma-meet. Makakasama po natin sila sa darating na Sabado. Ayan, 3 p.m. po sa Teatro Marikina. Palakpakan naman natin ang Panginoon dahil ito po ang 20 years ng Panginoon ng katapatan niya sa Lord Healer of All Nations Church. Kaya hindi lamang po yan ordinary service, yan po ay isang concert service po natin sa Marikina. Yan, talaga mapupuspos po tayo ng banal na espiritu sa pag-aawitan po lamang po natin at marami pong mga gagaling, marami pong pagpapalain ng Panginoon. Kaya kung gusto po natin mapagpala, umattend po tayo muli sa ating anniversary po sa Teatro Marikina. Yan po yung ating announcement for today. Kaya ngayon po ay maaari na po tayong tumayo at tinatawagan ko po sa ating closing prayer. Awit muna po tayo sa ating Panginoon. The Lord bless you. Sige po, let's sing a prayer of benediction. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you Praise the Lord, praise the name of Jesus. Panginoon, maraming pong salamat sa panibagong linggo na pinagkaloob po sa amin. Salamat, Panginoon, na tinipon niyo po ang aming mga kapatiran, Panginoon, upang tuwalhatiin ka, sambahin ka, Lord. Lord, I speak on behalf of my brothers and sisters na mayroon po silang kanya-kanya mga prayer requests, Panginoon. Lord, digin niyo po ang kanilang mga prayer requests, Lord. The circuit petitions of their heart, even so, Panginoon. And then, Lord, humingi po kami, Lord, ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming pagkakasala. Lord, as we drew closer to the anniversary, Panginoon, the 20 years of your faithfulness, grace, and mercy in our lives, Panginoon, in our church, Lord. Lord, I pray na mas maging holy kami, Lord, sa papalapit na anniversary. Lord, I pray that we stand united as we celebrate your goodness and faithfulness sa amin, Lord, for the past 2 decades. Lord, we are imperfect people. Through the years, Lord, maybe we have failed you, or we have come short of your glory. But praise be to Jesus, because we believe and worship the perfect God. Lord, I pray you put into the hearts of my brothers and sisters the gospel of Jesus Christ, the sweet gospel of our Lord and Savior. Lord, I pray
every time we revisit the gospel, it stirs something inside of us. Steers us to move and preach His word sa maraming mga tao. Lord, I pray na gamitin niyo po itong linggong ito. These remaining 7 days, Panginoon, or 6 days rather, upang invite namin lahat ng aming mga mahal sa buhay. And kaya Lord, ngayon pa lang, ni-celebrate na namin ang victory ng aming 20th year anniversary. Amen. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing His favor. And your family, and your children, and your children, and your children, may His favor be upon you, and 1,000 generations. And your family, and your children, and your children, and your children, May His favor may His favor be upon be us. upon you, and 1,000 generations. Your family, and their children, and their children, may His presence go before you, and behind you, and beside you, all around us, and within us. He is with you. He is with us. In the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping and rejoicing. He's for you. 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 He's for us, church. As we agree with this song, let's sing. Let's agree in prayer and with this song. Amen. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you